Grabe mga ka-dreamers, ipatatanim ko na nga ho pala itong bago kong bili ng mga halaman para rito sa landscaping ng dream Pero house. bago yun, ipakikita ko sa inyo kung ano na nga bang hitsura rito sa bahaging likuran. Bali, may ilang malalaking halaman na ho mga ka-dreamers ang nakatanim sa plant box. Ito parang niyog ho mga ka-dreamers, ewan kung mabubuhay ba yan o mamamatay. Ganoon daw kapag malaki na yung halaman, hirapan ng mabuhay kapag inilipat. Pero parang mabubuhay naman ho iyan, kumbaga natuyo lang yung kasalukuyan niyang dahon at tutubo ng panibago. Ito yung pinakamahaba kong plant box mga ka-dreamers dito sa gilid ng dream house. Kasi mula roon sa gate ng sasakyan hanggang dito sa likuran. At diyan ko ipinatatanim sa plant box na yan ho mga ka-dreamers yung 150 pieces na binili kong ganyang halaman. Yung medyo maliliit pa yung aking binili bukod sa mura ay mas maganda raw ho at madali yung ibalik. Bali ayaw ko mga ka-dreamers no mga halaman na namumulaklak kasi ma-maintenance. Saka ang gusto ko kasing makikitang halaman dito sa dream house ay yung purong green para payapa. Siguro mas maganda ito ho mga ka-dreamers tingnan mga halaman kapag medyo lumago na. Tapos ipatritrim ko na lamang para pantay-pantay. Alam nyo, hanggang ngayon hindi ko talaga in-expect na maglalagay nga ako ng iba't ibang halaman sa dream house kasi akala ko hindi naman kailangan. Akala ko kapag pwede nang tirahan yung dream house, hanggang doon na lamang, yun pala ay kailangan pala ng mga halaman para mas maganda at maging fresh sa paningin. Abay, totoo nga ho mga ka-dreamers kasi kapag may halaman ho pala tapos mainit na mainit, parang hindi nagiging mainit yung singaw. Tapos yun, nalamig yung simoy ng hangin lalo kapag malaki na yung mga halaman. Maraming nagsasabi na ka-dreamers, sobrang mali yung decision mo, dapat ipinakontrata mo na lamang sa landscaper. Kasi sila yung expert pagdating sa pagdidesign at saka kung anong halaman ang babagay sa dream house. Sa totoo lamang, na-appreciate ko ho mga ka-dreamers yung ganoong suggestion ninyo. Hindi naman ho sa nagtitipid ako na ho mga ka-dreamers, kumbaga nagiging practical lamang na ako pagdating sa paggastos. Kasi feel ko kaya naman namin mag-landscape ng kami-kami lamang. Unlike sa pagbuo ng dream house na kailangan ho ng professional. Saka kino-consider ko na rin ho mga ka-dreamers yung ilan kong mga trabahador na kapag nagpakontrata ako, bigla silang mawawalan ng trabaho. Ewan ba kung ako lamang yung amo na nalulungkot kapag nalalaman na malapit na matapos yung trabaho dahil napaiisip ano kaya magiging kasunod na trabaho nitong mga trabahador. Baka mamaya wala agad silang makuhang trabaho kailangan nilang kumita ng pera. Sa sobrang napaklose na rin ho sila mga ka-dreamers sa akin, kino-consider ko rin ho sila sa ilang mga decision. Basta palagi ko lamang silang inire-remind na dapat marunong kayo. Kumbaga hindi lamang ang alam ay yung trabaho kundi dapat may malasakit sa mga ginagawa, hindi yung para ay hala basta matapos ng ito okay. Maganda kasi yung marunong magmalasakit lalo na roon sa mga gamit kasi binibili ko naman ho iyon. Grabe mga ka-dreamers, sobrang ganda talaga ho ngayon ang bigayan sa bagong site na Deslaki. By the way, pag core license nga ho pala ito kaya walang problema. Kumbaga legal na ho ito mga ka-dreamers. Ganun pa man, palagi nyo pa rin tatandaan na gamble responsibly dahil lahat ng sobra ay masama. Pero syempre, huwag ninyo ho mga ka-dreamers kalilimutan gawin ang ating mechanics sapagkat hindi ko rin ho kalilimutan mag-share sa inyo ng blessing dahil ako ay nananalo ngayon.